Sa ibang balita, isa po si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga inirekomendang kasuhan ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa anomalya sa mga proyekto kontrabaha. Saksi si Joseph Moro. Mga dating opisyal ng DPWH ang pinakakasuhan sa ikatlong interim report ng Independent Commission for Infrastructure na inihain sa Ombudsman. Kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Silberto Bernardo at Maria Catalina Cabral, dating District Engineer Henry Alcantara, Assistant Engineer Bryce Hernandez, Construction Chief JP Mendoza at 5 pang engineer ng Bulacan District Engineering Office. Ang inirekomenda ng ICI kasong administratibo na paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kaugnay sa 72.3 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Bagong Silang, Plaridel, Bulacan. We'll be submitting our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several DPWH officials and employees in obtaining bribes of unwarranted monetary benefits from flood control projects. Tungkol kay Bonoan, sabi ng ICI may supervision at control siya bilang kalihim. Pero tinalikuran umano ni Bonoan ang tiwala ng publiko kaya nasa katuparan daw ang anomalya ng mga senior official ng DPWH. Nabiguraw si Bonoan na maging maingat kaya nagresulta raw ito sa anomalya. Ang umano'y kapabayaan ni Bonoan ay patungkol sa proyekto ng DPWH Bulacan 1st District sa kontraktor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated na pagmamayari ng isang Yumir Villanueva. Sa investigasyon ng Commission on Audit ay hindi na itayo sa sinabing lokasyon ng proyekto. Pero may certificate of completion ito nitong May 2025 lamang at nabayaran ito. Kaya bukod sa kasong administratibo, pinakakasuhan din ng kasong kriminal na graft, malversation of public funds, falsification of public documents, at paglabag sa Government Procurement Act at Presidential Decree No. 1759. Sina Alcantara, Hernandez, ang owner ng Top Notch sa Villanueva at iba pang taga DPWH Bulacan District. Sinisikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Bonoan at ng iba pang inirekomendang kasuhan ng ICI. Ang isinumiteng rekomendasyon ng ICI sasailalim naman sa fact-finding ng Ombudsman para malaman kung maiahain ito sa korte. Nakadetene pa rin sa Senado sina Alcantara, Hernandez at Mendoza. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, sa Senado ng malamang magpapasko ang tatlo kasama ang kontraktor na si Curly Discaya. Posibleng sa November 14 ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa mga flood control project. Pero depende kung mapagbibigyan dahil nakatakda rin pagdebatehan sa plenaryo ang 2026 national budget sa parehong araw. Inaasang ihaharap ni Lacson sa pagdinig ang isang testigong anay posibleng magtahi ng mga kailangan malaman para may mapanagot. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. Kasi base sa kwento at saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. Maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. Papadalahan naman ng imbitasyon sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Saldi Co na kapwa wala pang kumpirmasyon kung dadalo. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, isa si Romualdez sa iniimbestigahan kaugnay sa pagkakapasa ng national budget na may napakaraming insertions. Iniimbestigahan din ng Ombudsman si dating Senate President Chis Escudero. They were able to come up with that budget which included insertions, which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. Nobody can be completely blameless for that. Hinihingan namin ng panig sina Escudero at Romualdez. Isang bagong task force naman ang bubuuin ng Ombudsman na tututok sa investigasyon kay dating DPWH Secretary at ngayon Senador Mark Villar. Titingnan din daw kung nakinabang sa mga proyekto ng gobyerno ang mga ari-arian ng kanyang pamilya. Kasama rin sa iimbestigahan ng kanyang inang si dating Senadora Cynthia at kapatid na si Senadora Camille Villar. Tinukoy ni Remulla ang mga proyekto sa baluarte nilang Las Piñas at kalapit na Bacoor, Cavite. Kasi andun yung mga lupa na nag-benefit din. The landowners also that benefited from that. So we have to look at that also. We're forming a new task force for that.
just for bilyar itself. Kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng mga bilyar. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.